Errands weekend. Weekend errands. What is up guys, Hate here and welcome to another video. Wala muna tayong long ride ngayon kasi magpapalit tayo ng langis dito sa Kymco DTX 360 natin. Ito yung motor na madalas natin gamitin sa mga adventure natin kasi ito yung pinaka-convenient na motor na meron tayo. Convenient siya in such a way na maganda yung suspension niya, maganda yung upuan niya at automatic siya. Hindi pa to yung pinaka pang-adventure talaga kasi masasabi ko na bitin pa rin yung ground clearance niya at saka yung gulong niya, pati yung travel ng suspension niya. Pero sa mga pinupuntahan naman natin, very capable na siya at nakakarating naman tayo doon ng maayos kasama yung mga mabibigat nating mga gamit. 1,776.5 kilometers na yung tinakbo niya. Yung iba gusto every 1,000, yung iba every 2,000, every 3,000, every 5,000. Pero tayo kasi ginagamit natin tong motor sa long ride. Madalas puro mga paahon, pagod yung makina, hirap. Matagal na rin yung huling change oil natin. Parang 4 months na rin na nakakalipas nung huling pagpapalit natin langis. Isa yung change oil sa mga maintenance na kailangan na ginagawa mo sa motor. Mura lang naman magpa-change oil sa labas or sa kasa, pero mas makakamura ka kung ikaw na lang mismo yung gagawa. Medyo may kamahalan magpa-change oil sa mismong kasa ng motor, lalo na kung sa Kymco kayo mismo magpapapalit. Ang kagandahan lang kung doon kayo sa mismong kasa ay mache-check talaga nila yung motor mo kung meron ka pang ibang issue o problema na na-encounter. Pero tayo naman kasi wala naman tayong napapansin na issue sa motor natin at tiwala naman ako sa engineering ng motor na to. Parang camera lang yan, kapag walang manufacturer's defect, wala ka talagang mai-encounter na problema dyan at magagamit mo yan ng mahabang panahon. Ganon din sa motor. Kapag tapos na ang break-in period tapos wala ka namang nakitang issue or napansin na issue, ibig sabihin lang nun ay maganda at magpe-perform yan ng maayos at walang issue ng matagal na panahon. Kung galing sa matagal na pagkakapark yung motor nyo, bago nyo simulan ang pagpapalit ng langis, patakbuhin nyo muna ng mga 2 to 5 minutes yung motor para mapaikot lang niya yung mga langis sa loob ng konti. Make sure din na hindi na sobrang init yung makina nyo bago nyo tanggalin yung mga tornilyo para hindi kayo mapaso. Madali lang magpalit ng langis ng motor. 2 tornilyo lang ang kailangan mo tanggalin. Itong gamit natin dahil ito ay isang scooter, 2 klaseng langis yung gagamitin natin. Ang engine oil at ang gear oil. Yung gear oil, every other change oil yung ginagawa. Pero dahil nga matagal-tagal na din yung huli nating pagpapalit ng langis, isasabay na natin yung gear oil change ngayon. Ito yung mga kailangan mo sa pag-change oil. Siyempre, kailangan mo ng langis. Ito yung langis na gagamitin natin. Ito yung stock na fully synthetic oil ni Kymco. 900 ml lang talaga yung kailangan natin dyan. Kaya babawasan natin yan mamaya. Kailangan din natin ng 180 ml na gear oil from Kymco din. Tapos kailangan din natin ng sahuran ng langis. Gamit natin yung pinaglagyan ng ice cream na mas madami sa 1 liter. Siyempre, para hindi umapaw, kailangan din natin ng imbudo. Open wrench na size 12 at 17. Pwede din kayong gumamit ng adjustable wrench kung yun ang available sa inyo. Gagamit din tayo ng syringe para sa pagbabawas natin ng langis doon sa kailangan lang natin. Huwag nyo din kalimutan yung malinis na basahan na pamunas nyo sa mga screw at sa mga tatanggalin nyo pa. Kailangan nyo din pala ng pliers para pangbukas at pangsara doon sa plastic oil cap ng motor. Yung langis at yung mga ginamit natin dito na tools, ilalagay ko na lang yung link sa description ng video na to for your reference o kung gusto nyo din bumili. Bago tayo magsali ng bagong langis, i-ready muna natin yung langis na gagamitin natin. 900 ml lang yung kailangan natin para sa motor na to. Kaya yung 1 liter na langis, babawasan natin yan ng 100 ml. Gagamit tayo ng syringe para dito. Ito yung 2 tornilyo na kailangan yung tanggalin para sa change oil. Ito yung engine oil, size 17 yan na nasa ilalim ng makina. Tanggalin nyo lang yan tapos patuluin nyo lang yung langis doon sa sahuran na inihanda nyo. Malalaglag nga pala yung spring at yung filter niyan sa langis. Kuhain nyo agad para hindi siya matabunan ng langis. Buksan nyo rin yung engine oil cap para makalabas ng swabe yung langis nyo. Patuluin nyo lang yung langis hanggang sa huling patak. After ng engine oil, sa gear oil naman. Size 12 ang tornilyo ng gear oil.
At parehas lang yung tornilyo nila kaya walang problema kahit mapagpalit nyo pa. Huwag nyo lang kalimutan na parehas din silang may washer. Punasan nyo din pala ng malinis na basahan yung mga tornilyo, spring filter at yung oil cap. Linisin nyo bago nyo ibalik sa motor. Pag okay na ang lahat, ibalik nyo yung mga drain cap o yung mga tornilyo na tinanggal nyo sa baba, kasama yung mga kasama nya na spring at filter. Sa spring, hindi naman kayo magkakamali dyan kasi hindi mo naman maa-align yan pag mali yung orientation nya. Sa paghihigpit naman ng drain cap, tamang higpit lang. Huwag sobrang higpit kasi baka ma-loose thread nyo naman yan. Kaya tamang higpit lang. Sa pagsasalin din ng langis, dahan-dahan lang para hindi matapon. Sa gear oil naman, ganun din. Ikabit mo muna yung tornilyo sa baba bago mo isalin yung bagong langis. Ito, 180 ml na to, kaya diretso na lahat. Again, sa paghihigpit, yung tamang higpit lang. O diba, ganun lang kadali magpalit ng langis. Yung lumang langis na for disposal, yun naman yung ilagay nyo doon sa lalagyan na wala ng laman. Tip lang din, if may option pa kayo para sa ibang imbudo, yun na yung gamitin nyo para sa pagsalin nyo ng lumang langis. Ako nag-improvise na lang ng ginupit na bote na tulad nito. Regular na maintenance naman yung change oil sa motor, kaya itatabi ko na lang tong mga ginamit ko na to para sa mga susunod pa na change oil. Alright, parang bago na naman tong motor natin. Bagong palit yung engine oil at yung gear oil. Ang ganda na naman ng tunog ng makina niya, ang tingin. Kasi bagong palit yung langis. Though kahit walang tagas yung motor mo or yung makina ng motor mo, nagbabawas pa rin talaga ng langis yan katagalan. Kaya dapat talaga regularly na pinapalitan mo siya as your maintenance dun sa motor. So dito na natin tatapusin tong video na to, guys. Thank you for watching Hate Photography TV at naway may natutunan kayo or at least I got you entertained. If you like this video, please give it a thumbs up and don't forget to hit that bell and subscribe button to see more of my videos and adventure. And if you have questions, suggestions, or you have anything in mind, please let me know in the comment. Once again, my name is Hate and I will see you in the next video. Mabuhay!